O ngayong araw, meron tayong kailangan gawin. Maglilinis tayo ng chainsaw. So, papakita ko sa inyo kung paano natin linisan itong chainsaw natin. Kasi nga sa ngayon, ito yung mga ginagawa ko pag wala akong, halimbawa ganito, nag-aantay ako ng mga project na pwedeng dumating. O isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag sa mga ganitong sitwasyon. O ayan yung chainsaw natin. O ang model pala niyan ay ano, MS382. O nasa 25 inches yung guide bar niyan. O ibig sabihin ito, yan yung haba niya. So meron na rin tayong mga tools dito na pambaklas. Ito. O kakalasin natin itong chainsaw para ano, malinisan. Ayan, kung makikita nyo talaga dito sa ano natin, sobrang ano na, sobrang dumi na. O itong chain cover natin talagang kailangan matanggal itong mga to para ano, mas maganda yung andar. Sa mga ano pala dyan, sa mga gumagamit pala dyan ng chainsaw, ito yung kailangan nating isang ingatan. Kasi nga ito, katulad nito yung nakikita nyo dito ngayon, itong plastic na to meron din dapat nandito sa baba, pero yun nga lang, nung naglinis tayo nung nakaraan, hindi natin napansin kung saan na napunta yung isang ganito. Pero ano, pumunta naman na tayo sa mga kung saan natin binili itong chainsaw. Sabi naman nila meron namang ano, meron namang na o-order na mga ganito. Ano, habang naglilinis tayo, i-share ko sa inyo kung sa mga tatay diyan, o kaya kung sino man ang may interesado sa mga ganitong klase ng trabaho, hindi rin ano basta-basta. Kaya habang pinapanood nyo to, i-share ko sa inyo. Bali yung chainsaw natin, ito ay binili natin sa isang accredited na o kaya dealer talaga na bilihan ng mga chainsaw. Kung gagawin mong, halimbawa itong chainsaw, kung gusto mong gawin ito bilang isang halimbawa business, kailangan talaga na yung pagbibilhan mo nito ay ano, legit kumbaga. Kasi pag pinarehistro mo ito sa DNR, hahanapin nila sa iyo mismo yung resibo at ma-check nila kung ito ba ay kumbaga pwedeng iparehistro. May mga nabibili kasing mga chainsaw sa labas kung saan hindi pwedeng iparehistro. Ito yung isang basehan nila. So makikita nyo, itong chainsaw na ginagamit natin merong serial number to. Ito, yan, meron siyang serial number dito. Kailangan na natin tanggalin tong mga to. Medyo maitim na talaga tong ano, chainsaw natin.
Hindi pa naman tayo ganun talaga ka-expert pagdating sa mga ganitong klase ng ng trabaho. Yun lang yung pwede kong share sa inyo, yung mga bagay na na-experience ko na. Take note pala sa mga sa mga gustong pasukin yung mga ganito. Una, syempre magpuputol tayo ng kahoy. Una, kailangang mayroong rehistro yung chainsaw. So ibig sabihin naka-rehistro ito. Yung puputulin nating kahoy, kailangan din may permit. O hindi tayo pwedeng basta-basta pumutol ng mga kahoy na kumbaga gusto lang nating putulin. So kailangan may paalam mismo sa SEP mo, dito sa amin SEP mo o kaya sentro, at dumaan sa tamang proseso. Ayan, medyo madumi na talaga. Hindi naman na nating talaga malilinisan to lahat. Yung mga lang, talagang importante lang. Kasi nga kung kakalasin naman kasi natin to, medyo matagal. Sa mga nagbabalak dyan o kaya may mga hilig sa mga ganito, pwede kayong magtanong malapit sa inyo kung saan yung pwedeng bilihan ng mga chainsaw. So, huwag kayong basta-basta bumili kung saan-saan lang, kasi nga mahirap lang. Meron naman yung mga iba kung pang personal lang naman, pang putol, ganun. Wala naman kayong planong paggagamitan sa labas. Halimbawa, gusto nyo lang pamutol ng mga malilit na sanga lang, o kaya sa inyo mismo yung mga kumbaga hindi naman ganun kalaki, na baka pwede na. Pero kung may plano kayo na gamitin to kumbaga pang business, ayun lang talagang mas okay na yung sigurado. Bumili na lang kayo kung saan talaga yung nagbebenta sa inyo, yung mga talagang legit. Marami kasi nito online. At saka yun nga, yung presyo medyo talaga mas mura. Yun, nakikita nyo talagang medyo marami-rami na rin yung dumi. Yun lang naman yung mga bagay na pwede kong i-share sa inyo, yung mga content na ganito. Sana magustuhan niyo yung mga video natin. Patuloy tayong gagawa ng mga content na kumbaga pwedeng magamit ng mga tatay na katulad ko. So ayan, yung nakikita nyo dito talaga napakarami pa ng dumi dito sa sa gilid. Yung mga iba na naglilinis ng mga ganito, isang tip na rin lang, malapit kayo sa mga vulcanizing shop.
pwedeng kunin nyo mismo itong chainsaw, buksan nyo lang yung mga importante, tapos pabugahan nyo na lang. Sa ganong paraan, mas mabilis nyong malilinisan itong chainsaw, at saka yung mga loob, yung mga gilid-gilid, malaki yung chance na malinisan talaga. Oh,